Hindi ni Arabella inaasahan na si Drake mismo ang magbubukas ng main door para sa kanya. Ang inaasahan niya kasi ay si Miss Flor. Hinayaan niya si Drake na hawakan siya sa siko para alalayan papasok. May kailangan siya rito, kaya kailangan niyang magpakabait. "What's brought you here, babe?" Yumapos ang binata sa likuran niya, at inamoy ang batok niya. "Pwede ba, huwag kang magmaang-maangan, na walang alam, dahil alam mo kung bakit ako narito." Hindi siya ganon katanga. Alam niya na palaging may nakasubaybay sa kanya, na mga tauhan nito. Drake chuckled, like he's enjoying what she said. "Alright, babe. Don't worry." Hinalikan nito ang puno ng tenga niya. "Ako na ang bahala sa lahat." Tumingala si Arabella, para pigilin ang luha. "Masaya ka ba?" Basag ang boses na tanong niya. "Masaya ka bang nakikita na nagdurusa ang pamilya namin? Masaya ka ba dahil narito ako sa harap mo, at nagmamakaawa?" Siya naman itong sinaktan, at dinurog ng husto. Pero bakit siya ang nahihirapan? Sinaluban niya ang parusa, na para sa ama niya. Drake cupped her face, as he looked in her eyes. "Is that what you think?" Pain was visible in his face. "Oo, dahil masama kang tao. Wala kang puso, Drake. Wala ka nun." Direktang sabi ni Arabella. Wala siyang pakialam, kung masaktan man ito. Dahil iyon naman ang totoo, saka imposibleng masaktan ito. "I know." Binitiwan ni Drake ang mukha niya, at tinalikuran siya. "Hindi kita masisisi. Alam kong nasaktan kita. Cut the bullshit, Drake. Tutulungan mo ba ako, o hindi? Saka ano ang gusto mong kapalit? Uunahan na kita, hindi ako papayag na may kasal sayo. Pero gusto kong pakasalan mo ako, bilang kapalit." Humarap sa kanya si Drake. Natigilan si Arabella. Namumula kasi ang mata nito. Teka, umiyak ba ito? Gusto niyang matawasan na isip. Si Drake iiyak. Imposible. Kung ano-ano na naman itong naiisip niya. "Kung hindi mo ako tutulungan, ay hihingi na lang ako ng tulong sa iba. Kung kinakailangan na ibenta ko ang kaluluwa ko, o katawan sa iba ay gagawin ko." Drake rushed to her, and grabbed her jaw while gritting his teeth. "Don't you dare let any man to touch you, Arabella. I swear I'm gonna kill you." Hindi niya magawang umatras, nang damiin ang hawak ni Drake sa panga niya. Ang kanina na malungkot na emosyon nito sa mata, ay wala na. Nag-aapoy na ang mata nito sa galit. Pilit na nilabanan niya ang namumuong takot sa dibdib, at tumingin dito ng buong tapang, na para bang walang kinatatakutan. "Katawan ko ito, Drake. My body, my rules. Ngayon kung ipipilit mo ang kasal na iyan ay mabuti pang umalis na ako. Sorry, Nay, pero hindi ko kayang maikasal sa lalaking ito." Aniya sa utak niya. Hinaklit ni Drake ang braso ni Arabella nang aalis na siya. "Where do you think you're going?" Nangangalit ang ngipin ni Drake, habang ang mata ay nakatingin sa kanya ng galit na galit. Hinila niya ang braso niya na sumakit agad dahil sa diin ng pagkakahawak nito. "Aalis na ako, at maghahanap ng tutulong sa akin, ano ba?" Galit na pakli niya, nang hatakin ni Drake ang blouse niya, dahilan para malaglag sa sahig ang mga butones nun. "Arabella, sa tingin mo ay papayag ako, na galawin ka ng iba?" Ang bra naman niya ang sunod na hinila ni Drake, dahilan para masira ang lock nito. Kaya naman lumantad ang katawan niya sa harap nito. "Sa akin ka lang, at hindi sa iba. Your body, your rules. Well that, because your body is mine." Madiin ang hawak ni Drake sa katawan niya, dahil sa pinagsamang gigil, at galit. "From now on, you will satisfy me in bed. Ako lang, at wala nang iba. Dahil akin ka, at ako lang ang may karapatan sa'yo dahil slave na kita." She stunned for a moment. Ano daw? Slave? Mabilis na naisagawa ang operation ng nanay ni Arabella, dahil kay Drake. Sa ngayon, ay nagpapagaling na lang ng tuluyan, ang nanay niya, bago sila umuwi sa kanila. Malalim na napabuntong hininga si Arabella. Alam niya na sa ginawa niyang pagpayag sa gusto ni Drake, ay magugulo na naman ang buhay niya, at iyon ang hindi niya hahayaan na mangyari. Katawan lang niya ang makukuha nito, hindi ang puso niya.
Hinding-hindi na siya papayag, na pumasok ito sa puso niya, at saktan siya. Tama na iyong minsan, na hinayaan niyang saktan siya ni Drake. Napukaw si Arabella, nang hawakan ng kanyang nanay, ang kamay niya. Nagising na ito makalipas ang 2 linggo, mula nang matapos ang operasyon. Hindi pa man bumabalik ang lakas, at pangangatawan nito, ay nakikita naman nila ng mga kapatid niya, na bumubuti na ang lagay nito. Salamat, anak, palagi ka na lang nariyan, sa tuwing kailangan ka namin. Lumuluhang sambit nito, habang nasa mukha ang labis na pasasalamat. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng anak, na katulad mo. Agad na pinahid ni Arabella ang luha niya, nang maiyak siya. Palagi na lang ganito ang nanay niya, sa tuwing may nagagawa siya, maliit man, o malaking bagay. Nay, lahat po ay gagawin ko para sa inyo. Ngumiti ang may kaputlaan pa na lobby nito. Mabuti na lang at nariyan din si Derek, para tulungan tayo. Napakabait talagang bata ng nobyo mo. Hindi siya nakakibo, at iniwas na lang ang tingin. Ang alam ng nanay niya, ay nagkaayos na sila ni Derek, at ito ang tumulong sa kanya. Oo, nagsinungaling siya. Hindi niya pwedeng sabihin sa nanay niya, ang paghingi niya ng tulong kay Drake, lalo na ang kapalit ng tulong nito. Tiyak na magagalit ang nanay niya, kapag nalaman nito iyon. Madadagdagan lang ang galit ng nanay niya sa binata, kapag nagkataon. Hanggang ngayon kasi, ay galit pa rin ito, sa ginawa noon ni Drake sa kanya. Matuli na lumipas ang 1 buwan. Bumalik na rin sa dati ang lahat, maging sa kanilang lugar. Hindi na sila napaalis, at ang salon niya ay ganun din. Siyempre alam niya ang dahilan ng mga iyon, si Drake. Pero kailangan niyang tuparin ang deal nilang dalawa. Leon ang tumira sa mansion kasama ito. Anak, sigurado ka ba na hindi mo isasama si Martha, sa seminar sa Cebu? Tanong ng nanay niya, habang nag-iimpake siya ng mga gamit, na dadalhin niya. Iyon ang pinaalam niya rito. Alam niyang masama ang ginagawa niyang pagsisinungaling, pero kailangan niya itong gawin. Hindi na, Nay. Kaya ko na po ang mag-isa. Saka wag kayo sa akin mag-alala. Babalik din naman agad ako. Ang totoo niyan ay hindi ni Arabella alam, kung kailan siya eksaktong babalik. Ang pinaalam lang niya sa nanay niya, ay 3 linggo. Aman, aalis na si ate, kaya let me go na baby. Aniya sa anak, paano ay hindi na ito umalis sa pagkakayakap sa kanyang leeg, nang malaman nito na aalis siya. Ayoko, gusto ko sama. Mas lalo lang humigpit ang yakap ni Aman sa leeg niya. Walang magawa ang mga kapatid niya, para kunin ito. Kailangan niyang makarating sa terminal ng mga jeep, dahil doon siya hihintayin ni Drake, kundi ay ito daw mismo ang susundo sa kanya dito sa bahay nila, na hindi pwedeng mangyari. Sigurado na makikita ito ng nanay niya. Aman, aalis na si ate kaya bumaba ka na. Sige ka, hindi kita bibilhan ng tsokolate, kapag matigas ang ulo mo. Nagtawanan sila, nang mabilis na bumitaw si Aman sa kanya, at tumakbo sa nanay niya para yamakap. Napailing na lang si Arabella. Chocolate lang talaga ang katapat ng anak niya. Ate, balik ka agad, ha? Huwag ka tagal sa malayo, kasi po namimiss kita. Napangiti siya sa kalambingan ng anak. Kahit na ate, ang pagkakakilala nito sa kanya, ay daig pa niya ang nanay kong tretuhin nito. Kung pwede lang na ilantad niya ang anak, ay matagal na niyang ginawa. Pero mabuti na lang, at hindi niya ginawa, dahil kung ginawa niya iyon, ay baka wala na ito ngayon sa kanya. I love you, Aman. Mahal na mahal kita. Nakasimangot ang mukha ni Drake, habang nakasandal sa kotse nito. Halata ang pagkainip sa mukha ng binata, habang panay ang tingin sa relo. Sumilay ang ngiti sa lobby ni Drake, nang makita siya. Inikutan ni Arabella ito ng mata, nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Gentleman kunwari ang demonyo. Samantalang kapag silang dalawa lang, ay kulang na lang ay laway yan ang buong katawan niya. Namula ang pisngi niya. Ano ba tong naiisip niya? Are you okay? Napapitlag si Arabella, nang hawakan ni Drake ang mukha niya. Nilayo niya ang mukha sa binata, at binaling ang tingin sa labas ng bintana, para itago ang pamumula. Ayos lang ako. Si Drake ang nagda-drive ngayon, at katabi siya nito. Tumingin siya sa kamay ni Drake, nang humawak iyon sa hita niya, abat. Unti-unting gumagapang ang kamay ng lalaki.
Tumikim siya. Yung kamay mo, demonyo yata. Natawa lang ito sa sinabi niya, kaya napairap siya. Anong nakakatawa? Ha? Ikaw? Maikling sagot ni Drake. Inis na inalis niya ang kamay nito sa hita niya. Anong ako? Kung pwede lang sipain ito palabas ng sasakyan, ay ginawa na niya. Natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya. I'm happy now, babe. After so many years, ay makakasama na ulit kita. Hindi inaalis sa daan na sabi ng binata. Hindi si Arabella nagsalita, at tumingin lang sa kamay nito na nakahawak sa kanya. Hindi niya alam kung bakit tila may mainit, na humaplo sa puso niya dahil sa sinabi nito. Arabella, gumising ka nga. Kastigo ng utak niya. Huwag kang maniniwala sa mga sasabihin ng lalaki na iyan. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay. Bakit ganito? Bakit siya nakaramdam ng tuwa, dahil sa sinabi nito? At the same time, ay nasasaktan din siya dahil alam niya na hindi naman iyon totoo. Siguro hindi ka naniniwala. Bumuntong hininga ito. Pero totoo ang sinasabi ko, Arabella. I miss you so much. Palagi ni Arabella sinasabi, at tinatatak sa isip niya, na kapag nagkita sila ay hindi na siya iiyak, at magpapadala sa mga alaala noon. Pero bakit ngayon, ay kusang tumulo ang luha niya? Bakit nagsisimulang kumabog ang dibdib niya, na parang katulad lang noon? Pagdating ng mansion, ay agad na bumaba siya ng sasakyan. Iniiwasan niya ang tumingin kay Drake. Tanging oo, at hindi lang ang mga sinasagot niya, sa tuwing kakausapin siya nito. Tumingin siya sa kamay ni Drake, nang hawakan nito ang kamay niya. Hindi na siya tumutol nang kunin nito ang mga dala, para ipasok. Sandali, pighil niya rito. Bakit dyan mo dadalhin ang gamit ko? Ang daan kasi na tinahak nito, ay paakyat sa itaas. You're staying in my room. Agad na umiling siya. No, Drake. Doon ako sa dating kwarto ko, noong kasambahay mo pa lang ako. Kinuha ni Arabella sa kamay nito ang malitin niya, pero hindi ito binitiwan ng binata. Don't be stubborn, babe. Sa kwarto ko ikaw matutulog. Ayoko sabi, ano ba ang mahirap intindihin doon? Pinutol din siya nito. Gusto kong katabi ka matulog, at gumising nang ikaw ang una kong makikita. Ano din ba ang mahirap intindihin doon? Tila hirap na hirap ang boses na sambit ni Drake. Ilang beses si Arabella na napakurap, at napalunok. Tapos heto pa ang dibdib niya. Lumalakas na naman ang kabog. Gising, Arabella. Kulang na lang ay sampalan niya ang sarili, para matauhan. Hindi dapat siya makaramdam ng kilig, sa sinasabi nito. Demonyo ang kaharap niya, at sasaktan lang siya nito. Sigurado na gagawin uli nito ang ginawa sa kanya noon. Pumikit siya, at sumagap ng hangin para pakalmayan ang sarili, at makapag-isip ng tama. Baka nakakalimutan mo, hindi ako narito para magbakasyon, narito ako para maging parausan mo. Pagpapaalala ni Arabella rito, natigilan si Drake habang nakatingin sa kanyang mukha, na walang bahid ng kahit anong emosyon. Gagawin ko ang parte ko, kagaya ng napagkasunduan. Kaya sana malinaw sa iyo iyon. Aniya bago kinuha ang gamit niya. Sinukli ni Drake ang kamay sa buhok, at puno ng pagkabigo na sinundan ng tingin si Arabella. He felt that his heart was being crushed by the way she looked at him. Nanghihina na umupo ang binata sa baitang ng hagdan, at muling napamura. Tama si Xandro. It's all his fault. Kasalanan niya kung bakit galit sa kanya ang babaeng mahal niya. Kasalanan niya ang lahat. Nadagdagan pa dahil sa sinabi niya, na gusto niya ito maging slave, kahit ang totoo ay gusto lang naman niya itong makasama. Pero dahil sa sinabi nito sa kanya, ay nadala siya ng panibugho. Kumulo na ang tiyan ni Arabella. Nagugutom na siya, pero ayaw naman niyang tumayo, at lumabas. She just wanted to stay here, in her room, and think about this setup they had. 12:00 na kaya, dapat ay kumakain na siya. Sumanghat siya nang makaamoy ng masarap na pagkain. Teka, hindi kaya si Miss Flor ang nagluluto? Dali-dali siyang tumayo, at nagtungo sa kusina, napanganga siya. Paano ay hindi si Miss Flor ang nagluluto, kundi si Drake? Kinusap niya ang mata, dahil baka mamaya ay namamalikmata lang siya, pero hindi. Si Drake na walang saplot pang itaas, at tanging loose pants lang ang suot, ay pakanta-kanta pa habang nagluluto.
Lumingon si Drake sa kanya, na ikinalunok niya. Bakit naman kasi mas mukha pa itong masarap, kesa sa niluluto nito? Hinayla ni Drake ang isang upuan. Come here, babe, let's eat. Agad na iniwas ni Arabella ang mata, nang hindi sinasadyang mapatingin siya sa abs nito. Arabella, naman. May abs din naman dati si Derek, pero hindi ka natatakam ng ganyan. Ani ng isang bahagi ng utak niya, na siyang totoo. Pagkaupo ay naghain na si Drake. Kalderetang baka. Hindi sunog na itlog, at hotdog. Kaya pala mabango. Akmang susubo na siya ng matigilan. Teka lang. Kailan pa natutong magluto ang isang ito? Dati nga ay hirap na itong magluto ng hotdog, at itlog. Nagdududa niya itong tiningnan. Don't worry, hindi iyan maanghang. Hindi ko nilagyan yan ng chili powder, katulad ng ginawa mo noon. Umismid siya. Alam niya ang tinutukoy nito. Aba, deserve naman ng lalaking ito ang ginawa niya noon, ikaw ba naman paglutuin ng paulit-ulit? Sinong hindi may inis? Dinampot niya ang kutsara, pero agad din na binaba iyon. Wala siyang tiwala sa luto ng isang ito. Sumandal si Drake sa upuan, at mayabang na ngumiti. Taste it, babe. Masarap iyan, although, hindi kasing sarap ko. Umirap siya bago alanganin na tinikman ang luto nito. Si Drake naman ay ilang beses na napalunok, na halatang kabado, pero hindi nagpapahalata. Masarap nga. Hindi si Arabella makapaniwala, na si Drake ang nagluto nito. Nakahinga ng maluwag ang binata. See, I told you. Magana na nagsimula ng kumain ito. Nagsanay talaga akong magluto para sayo. Natigil siya sa pagsubo, at tumingin kay Drake. Katulad niya ay nakatingin na din ito sa kanya. Ibinalik niya ang atensyon sa pagkain, kahit ang dami niyang gustong itanong. Bakit ito nagsanay magluto para sa kanya? Imposible naman na para magpasikat, di ba? Nakakatawa lang. Kung ano-ano na naman kasi ang tumatakbo sa isip niya. Sobrang naguguluhan siya, hindi lang sa mga pinapakita nito, kundi pati na rin sa sarili niya. Galit siya, leon ang isinisiksik niya sa utak, at puso niya, pero bakit imbis galit lang ang maramdaman niya, ay bumabalik din ang kakaibang pakiramdam, na nooy nararamdaman niya para dito. Babe, antag ng binata sa kanya. Pinahid niya ang luha. Hindi niya napansin na umiiyak na pala siya. Tinabig niya ang kamay ni Drake, nang pahirin nito ang luha niya. Pwede ba na wag mo na akong tawaging babe? Gusto niyang tawanan ang sarili, nang makita ang pagdaan ng lungkot sa mata ni Drake, na alam niyang guni-guni lang niya, at hindi totoo. Arabella na lang ang itawag mo sa akin, Drake. Masakit kasi sa tenga, kapag tinatawag mo ako niyan. Naaalala ko kasi ang dating mayroon tayo. Iyon ang gusto ni Arabella na sabihin. Ngumiti siya rito, kahit na may luha siya sa mukha. Pwede ba na wag mo nang ipaalala, o banggitin ang tungkol sa nakaraan? Kinagat niya ang lobby para pigilin ang pagtulo ng panibagong luha. Kasi hindi ako narito para marinig sa'yo, ang mga basurang alaala na iyon, Drake. Gusto ni Arabella na paniwalaan, ang sakit na nakikita niya ngayon, sa mukha ng binata, kahit alam niyang hindi totoo. Make love lang naman ang gusto mo, di ba? Then, let's have make love, without any feelings involved. Hindi natin kailangan alalahanin ang tungkol sa nakaraan, lalo na't alam mong anak ako, ng kinamumuhian mong kriminal. Ngayon lang ni Arabella na-realized, na sa loob ng 5 taon, na hindi lang galit ang laman ng puso niya, dahil ang totoo ay hindi naman talaga siya nakalimot. Sinubsob niya ang mukha sa unan, at saka umiyak ng umiyak. Akala niya ay wala na, at nabura na ang lahat ng nararamdaman niya, pero hindi pala. Natabunan lang ito ng galit. Akala niya ay pagmamahal ang nararamdaman niya kay Derek, pero hindi pala. Gusto lang niya ng kumpletong pamilya, at lalaking tatanggap, at magpapakaama sa kanyang anak. Kinuha niya ang cellphone, at tiningnan ang mga pictures ni Aman. Sa bawat kuha ng anak niya, ay nakangiti ito ng malaki na para bang walang kulang sa buhay nito, pero alam niya na naghahanap ito ng ama. Nay, saan ba ang tatay ko? Tinakpan ni Arabella ang bibig, at saka humagulol ng iyak nang maalala ang tanong ni Aman, sa nanay niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw, na tinanong ng anak niya iyon. Araw iyon ng ika-4 na kaarawan ni Aman. At ang hiling nito, at makasama ang tatay nito.
Agad na pinahid niya ang luha, nang makarinig ng katok. Bakit? Kumunot ang noo ni Drake nang matitig sa mukha niya, kaya naman nag-iwas siya ng tingin. May kailangan ka. Gusto mo ng make love? Bumantong hininga si Drake, at agad na umiling. I just want to talk to you, babe. Pagak siyang natawa. Babe. Nilakihan niya ang bukas ng pinto, at saka ito hinampas sa dibdib. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wag mo akong tawagin ng ganyan? Muli niyang hinampas ito sa dibdib. Kaunti na lang, at tutulo na ang luha niya, pero pilit niya iyong nilalabanan. Bakit ba ang kulit mo, ha? Nagsimula nang gumaragel ang tinig niya. Bakit kasi bumalik ka pa sa buhay ko? Tuluyan na siyang lumuha. Hindi na niya kaya pang labanan, at pigilin pa iyon. Sobra siyang nasasaktan ngayon, lalo pat naalala niya ang anak niya, na gustong mawala ng sarili nitong ama. Pareho silang tumingin sa lapag, kung saan nalaglag ang cellphone niyang nakaon pa ang screen, kaya nakita ang picture ng anak niya. Tumitig si Drake sa picture ng kanyang anak, at nakita niya ang bahagyang pagbukas-sara ng lobby nito. Dinampot ni Arabella ang cellphone, at ipinasok sa bulsa. Kahit na alam niya na walang alam si Drake, tungkol sa anak nila ay hindi pa rin niya mapigilan, ang makaramdam ng kaba. Tumingala siya, at pumikit habang patuloy sa pagdaloy ang luha niya. Arabella. Ang iyak na mahina ay lumakas, nang yakapin siya ng binata. Gusto niyang itulak ito palayo, pero natagpuan niya ang sarili na humahagulhol, sa bisig ni Drake. Bakit ang sakit pa rin, Drake? Bakit sa paglipas ng mga taon, ay narito pa rin ang sakit? Bakit hindi ako nakalimot? Walang lakas na hinampas ni Arabella ito sa dibdib, habang patuloy siya sa pag-iyak. Bakit, Drake? Bakit mahal pa rin kita? Natauhan si Arabella sa naisip, at malakas na itinulak si Drake sa kanya palayo. Mabilis na pumasok siya ng kwarto, at malakas na isinara ang pinto. Hindi siya pwedeng humarap ng ganito, ka-emosyonal kay Drake, dahil baka masabi niya ang bagay na iyon rito. Umiiyak na sumandal siya sa pinto, habang nagkatikip ang kamay sa bibig, para hindi marinig ni Drake na umiiyak pa rin siya. Arabella, please, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Drake. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Hindi siya sumagot habang patuloy lang, sa tahimik na pag-iyak. Hindi katulad ng inaasahan ni Arabella ang nangyayari. Hindi siya itinuring ni Drake, na isang parausan, kundi bumalik ito sa pagiging Drake, na kilala niya noon. Sweet, malambing, maalalahanin, at pinapakita na mahal siya. Malungkot siyang ngumiti. Really? Mahal talaga, Arabella. Binura niya ang anuman, na nasa isip niya. Tumingin siya sa katabi niyang si Drake, na nakahawak sa kamay niya, habang nanonood sila ng TV series. Napapansin niya na sa loob ng 2 linggo, ay palagi nitong hawak ang kamay niya, na para bang ayaw pakawalan. Hindi ba ito nadidiri, na hawak nito ang kamay ng isang anak ng kriminal. Nanikip ang dibdib niya sa naisip. Pareho silang tumayo, nang marinig ang pagtunog ng doorbell. Stay here, ako na. Ani Drake. Bumalik si Arabella sa pagkakaupo, at nanood. Pero agad na nawala ang atensyon niya sa pinapanood, nang makarinig ng malakas na boses. Where is she? Boses iyon ng isang babae. Let me go, iharap mo sa akin ang babaeng iyan. Pamilyar ang boses ng babae. Tumayo siya para sana sumilip, kung sino iyon, pero nasalubong na niya ang mga ito. Si Bianca, puno ng galit, na nakatingin sa kanya, habang katabi nito si Sandra na nakangiti na parang natutuwa. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito. Agad na sumugod ito sa kanya nang makita siya. Pakiramdam ni Arabella, ay matatanggal ang anit niya sa pagkakasabunot nito, sa buhok niya. Mga mamamatay tao kayo, mga manggagamit. Stop it. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Bianca, at sa pilitan na inalis sa ulo ni Arabella, at saka itinulak ang babae palayo. Madilim ang mukha na tumingin si Drake sa pinsan. I'm warning you, Bianca. Kapag sinaktan mo pa si Arabella, ay hindi ka na makakabalik sa pamamahay ko. Hindi makapaniwala si Bianca sa narinig. Pinagbabantaan mo ako, dahil sa babaeng iyan. Wala na ang palakaibigan ng ngiti ni Bianca ngayon, para kay Arabella. Ang naroon na lang ay puro galit. Lumapit si Bianca sa binata at sinampal ito. Gumising ka nga, Drake. Ang tatay ng babae na yan ang dahilan, kung bakit ka nagdusa ng matagal.
Nagsimulang humikbi si Bianca, at saka dinuro si Arabella. Ang tatay niya ang dahilan, kung bakit nawalan ka ng pamilya. Tapos pumasok pa siya dito, sa mansion para ano, ha? Sinubukan ulit na lumapit ni Bianca kay Arabella, pero hinarang ito ni Drake. Para gamitin ka, at makaahon sila sa hirap. Dagdag pa ng pinsan ni Drake. Tila sinasaksak ang puso ni Arabella sa sakit. Si Bianca, na naging malapit sa kanya, at naging kaibigan niya, ay nakatingin sa kanya ng puno ng puot ang mga mata, katulad ng nakita niya noon sa mga mata ni Drake. Humagulol siya ng iyak, nasasaktan na naman siya, nang dahil sa ginawa ng ama niya. Sorry, Bianca. Sorry kasi nagkaroon ka ng kaibigan na anak ng kriminal. Mas lalong bumuhos ang luha ni Bianca. Nadala siya sa mga sinabi ni Sandra sa kanya, at nakalimutan niyang hindi si Arabella ang kriminal, kundi ang ama nito. Pero kailangan niyang maging matigas, para sa pinsan niyang si Drake. Arabella, umalis ka na sa buhay ni Drake, stop it, Bianca. May banta sa boses ni Drake, ngunit hindi ito pinakinggan ni Bianca. Isipin mo kung gaano kasakit kay Drake, na makita ang anak ng taong pumatay sa pamilya niya. Hindi na kinaya pa ni Arabella, ang sinabi ni Bianca. Tama ito. Bakit ba hindi niya naisip ang bagay na iyon? Mabilis na tumakbo siya, gusto niyang makalayo, dahil tila sinasakal siya. Arabella, hinawakan ni Bianca, sa braso si Drake para pigilin ito sa pagsunod sa dalaga. I went through that kind of anger too, Bianca. I hurt her, lived her, and I ordered her to kill our own son. Do you think the suffering and pain she suffered from me was not enough? Nanlaki ang mata ni Bianca sa narinig. You did what? You heard right. I did all that to the woman I love. It's too late for me to realize na anak lang siya ng taong iyon, na wala siyang kasalanan. Drake smiled sadly. But it's too late, because now she loathed me, like I loathed her father. And I became monster too, when I told her to kill our own child. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.